Bang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Tama na po, may Exampian de los Santos, 17 years old, na pinaslang ng rehimeng Duterte, mong hype ng war on drugs, ng madugong war on drugs. Mahigit 30,000 po na ordinaryong mamamayang Pilipino ang pinaslang dahil sa pamamasismo ni Duterte. Mahigit 400 aktivista ang pinaslang, 20,000 na illegal arrests at kabi-kabilang kaso ng hindi pagsunod sa karapatang pantao, sa panghihimasok ng militar sa mga paaralan, sa mga ospital, sa mga simbahan. Malinaw po na nangungunang human rights violator si Rodrigo Duterte. Pero anong sinagot niya nun? Shit happens daw. Shit happens daw, sabi ni Rodrigo Duterte. I did what I had to do. Pues, kung ginawa niya sa palagay niyan dapat niyang gawin, gagawin din ng kamay ng hustisya ang dapat nitong gawin. At yan ay tuluyan siyang makonvict. At yan ay tuluyan siyang mapanagot sa kanyang mga kasalanan sa taong bayan. Mga kasama, nadala na po sa dahig Netherlands si Rodrigo Duterte. Ngunit hindi po dito natatapos ang ating laban. Pagkatagal-tagal pong hinintay ng mamamayang Pilipino, natuluyan na siyang makulong, natuluyan na siyang masalang sa proseso. Ngunit maswerte pa nga si Rodrigo Duterte na mayroon siyang due process. Ngunit sobrang daming mamamayang Pilipino ang kinatukan na lang sa kanilang bahay at tuluyan na lang na pinatay. Kaya naman po mga kasama, hindi po dito natatapos ang ating laban. At ngunit nagsisimula lamang po tayo. Tayo mga kabataan, tayo mga kabahagi ng Universidad ng Pilipinas ay patuloy na lalaban, patuloy na isisigaw na wakasan ang pamamasismo ng Estado at tuluyan naman hanggat may mga pasista na malaya, hanggat may mga pasista na nananatiling komportable, hindi titigil ang malawak tahanan ng mababayan upang maningil ng hustisya. Scholar ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Convict! Convict! Convict Duterte now! Convict Duterte now! Mga kasama, malinaw po ang tindig ng mga mag-aaral ng UP, malinaw ang tindig ng mga scholar ng bayan, kagyak na palugutin si Duterte para sa kanyang mga kasalanan sa taong bayan. Mga kasama, malinaw sa binanggit ng ating rehente, pamamasismo ang ginawa ni Duterte. Hindi ito para sa kapakanan ng taong bayan, para ito sa kapakanan ng kanyang kapangyarihan. Ngunit mga kasama, hindi natapos kay Duterte ang pamamasismo. Hanggang ngayon, Narito ako upang iulat ang ilang datos tungkol sa pamamaslang ng panahon ni Duterte. Sa unang taon pa lamang ni Duterte, 2016 to 2017, ayon sa Human Rights Watch, 7,000 agad ang pinaslang dahil sa Operation Double Barrel, Tokhang, Drug Watch List. Imamonitor ka raw nila, kakatukin, titingnan kung nagbago ka, pero ano ang basihan ng pagbabagong ito, hindi natin alam. At bigla ka na lamang kakalat ka rin at tataniman ng armas, ng bala at papatayin. Nakakalunos, nakakapanlumo, nakakagalit ang sinapit ng marami sa ating mga kababayan. At isa na dyan si Tian de los Santos na ating tinatampok dahil isang inosenteng bata, ninakawan ng pangarap, 17 years old lamang. Nagsabi na may exam pa siya bukas, nagmamakaawa, pero ano ang sagot ng mga pulis? Bala. Ang tugon ng Pangulo, my order is shoot to kill. I don't care about human rights. Sa usapin ng political killings, ang legacy, pamanang iniwan ng Duterte administration ay pamamaslang sa mga magsasaka. Peasant advocate kasi Randy Chanis QC, Quezon City ay pinaslang. Si Chay at Ariel Evangelista, mga fisher folks sa Nasugbu, Batangas ay kasama sa tinaguriang Bloody Sunday Massacre sa Southern Tagalog. Ang mga tumandok sa Panay ay brutal ding pinaslang dahil sa kanilang pagtuligsa sa pagpapatayo ng Jalauer Mega Dam.
Ang New Bataan 5 kasama ang lumang teacher. Nag-graduate ng UP si Chad Bo, kasama niyang gurong si Jun. Ang Negros 14 farmers, mga habal-habal drivers ay minasakar. Ang Sagay 9, pinatay din dahil sa kanilang kolektibong pagsasaka. Romy Torres, peasant activist, pinatay din at natagpuan sa isang drum, blue plastic drum. Si Joseph Canlas, peasant leader, namatay dahil sa COVID-19, dahil sa kapabayaan ng administrasyon sa maayos na pagsolusyon dito sa ating pandemya. Siya ay namatay sa loob ng kulungan dahil sa gawa-gawang mga kaso. Ang peace defender na si Randy Malayaw ay pinatay, binaril sa loob ng isang pampublikong bus. Ayon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, isang organisasyon lamang nagtala, 344 na mga pesante ang pinatay nang walang due process, tapos sila ay humihingi ng due process. Tama ba yun? 26 incidents of massacres ang naganap. Tinatayang 30,000 ang namatay sa kabuuan sa panahon ni Duterte. Ang pinakabata ay 4 years old. 4 years old, mga kasama ng mga kritiko ng gobyerno. Patuloy ang pangaharas sa atin. Tayong na wala namang ginagawang anumang krimen o pagnanakaw sa bayan. Simpleng mga mamamayan lamang na nananawagan ng pananagutan ng budget sa edukasyon, na sila ay sumagot sa kanilang mga questionable policy, mga budget na pinapatupad, pagnanakaw sa ating bayan. Pero tayo pa ang rebelde, ang kalaban daw ng bayan. Direrektag po ang maraming mga aktivista na wala namang ginagawang krimen sa katunayan. At sa halip, tayo po ay nananawagan sa ating mga kasama. Marami po nagsasabing peaceful daw ang panahon ni Duterte. Sila ay sumisigaw na Tatay Diggs pa rin, Tatay Digong pa rin, Duterte pa rin. Best President ever. Sana po ay mamulat na po ang ating mga kababayan. Dahil ang gobyernong iyon ay wala pong pinipili. Bata, matanda, nanay, tatay, abogado, pari. 4 years old na nabanggit natin kanina ay pinapatay. Kaya naman mga kasama, Duterte, panagutin! Hustisya para kay Carl Arnaiz. Hustisya para sa lahat ng biktima ng madugong drug war ng pasistang Duterte. Malinaw mga kasama na ang iniwan ni Duterte ay hindi kaginhawaan. Ang iniwan ni Duterte ay litro-litrong dumanak na dugo sa kalsada ng Pilipinas. Litro-litrong dumanak na dugo sa kanayunan at sa lansangan. Mga kasama, ang mga biktima ng EJK ni Duterte ay hindi lamang yung mga pinagbintangan na drug addict sa lungsod. Daan-daan, libo-libo ang pinahirapan ni Duterte sa kanayunan. Para po bigyan tayong konteksto sa kalagayan ng kanayunan sa ilalim ng pasistang rehimen, tinatawagan ko si Gerald de Guzman, tinatawan ng Katribo UP Diliman.